Ayan, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. At muli po ngayong hapon na ito ay tayo po ay magsisimula po sa gawain po natin sa online Bible study po natin dito sa Rema Philippines. At ayun po, simulan po natin sa isang panalangin ang gawain po natin sa hapon na ito. Sige po, lahat po tayo ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ng hapon na ito. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Saan man naroroon ang mga anak mo, nakikinig, Panginoon, sa hapon na ito. Dalangin ko, Diyos, nabigyan mo kami ng bukas sa puso, bukas na isip at mandinig sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang magturo sa amin sa hapong ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. At ayun po, bali kahapon po, meron po tayong bagong topic at naituro po ni Pastor Ryan yung 4 po. Ayan, ang topic po natin, can you trust God when He's silent? Amen po, ulitin ko po ulit, ang pinaka-topic po natin, pinag-aaralan po natin, can you trust God when He's silent? Po, ibig sabihin po nun, magtitiwala ka pa ba sa kabila ng Diyos ay tahimik? Amen po ba? At number 1 po, na nabanggit po kahapon, ang isa po dito, yung God is still working. Number 2, silence tests your faith. Number 3, ang sabi po dito sa pinag-aaralan po natin, wait on the Lord. At number 4, God, here is your prayer. O naririnig ng Diyos yung mga panalangin po natin. Amen po ba? At mapapansin po natin dito sa pinag-aaralan po natin, sabi niya po doon sa pinakahuli, God hears your prayer. Naririnig ng Diyos yung mga panalangin po natin. Naniniwala po tayo doon na ang Panginoon po natin ay dumidinig sa mga panalangin ng mga taong matuwid o mga taong nagtitiwala po sa Panginoon po natin. Pero kadalasan po, nakaka-encounter po tayo ng mga tao na narinig natin na meron bang Diyos? Totoo bang merong Panginoon? Merong bang natutulog ba ang Diyos? Kasi nga, nababanggit nila yon, nasasabi nila yung bagay na yon dahil sa una, sa mga sitwasyon, sa bigatin ng pinagdadaanan, isa din yung hindi nasasagot yung mga panalangin. Amen po ba? Pero naniniwala po tayo, nasabi po dito, ang Diyos po natin ay kumikilos sa lahat ng paraan, sa lahat ng sitwasyon. Amen po. At number 5 po na ating pong ipagpapatuloy po yung ating pinag-aaralan po. Sabi po dito, can you trust God when is silent? Number 5, His timing is perfect. Amen. Babalik po ulit dito sa part na to. Sabi ko po kanina, lahat po tayo may mga panalangin po tayo. Lahat tayo may mga bagay tayong hinihingi. Lahat tayo may bagay tayong ipinapanalangin, isinasamo sa Diyos. Pero ang tanong nga po, di ba? Sabi nga po, ilan na yun nasagot? Ilan na yun dumating? At ilan yung hindi dumating? Sabi nga po, may mga panalangin tayo na iba dumating, iba hindi. Amen po, na nag-aantay pa rin po tayo. Pero ano po bang sinasabi ng Biblia dito sa Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 3, verse 11? Sabi po dito, kung may mga Bible po tayo, buksan po natin yung mga Bible po natin. Sabi niya po dito, sa Ecclesiastes 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Amen, ang ganda po ng sinabi po ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan. Pero kung iaatras po natin, mula doon sa verse 1, mababasa po natin ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nakapanahon po. Amen po ba? Panapanahon, ang sabi po sa Biblia, may tinakda ang Diyos sa tamang oras, tamang panahon, kung kailan darating yung bagay na yon. Amen? At sa buhay po natin, may mga major decision sa buhay natin na hindi natin kailangang madaliin o pangunahan. Tinuturuan po tayo ng mga leaders po natin, tinuturuan po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng salita niya na yung magtanong. Kasi hanggat tayo po ay nabubuhay bilang isang Kristiyano po, walang katapusang pagtatanong po sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po ulitin ko, may mga bagay na hindi natin kailangang madaliin or pangunahan. Talang sabi ng Biblia, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan. Sabihin,
So number 5, His timing is perfect. Maaaring hindi dumarating, hindi pa dumadating yung mga panalangin natin, yung hinihingi natin. Pero ito po, may pinangako ang Diyos na sabi niya ganun, may tamang panahon. Sabi niya, mas maganda. Ibig sabihin, walang flaws, walang sira, walang defect. Ang sabi po sa binasa po natin, kundi ang sabi niya, bawat bagay, sabi niya dito, maganda. Diba sabi nga po kahapon, hindi nagpaplano ang Diyos or never nagplano ang Diyos sa buhay natin ng pangit. Kasi always maganda ang plano ng Panginoon sa bawat isa po sa atin kung matututo tayo na ano. Sabi po dito, mag-antay. Amen po. At magtiwala po sa Panginoon. Pero minsan nakakalungkot pong isipin, nawawala yung tiwala natin sa Diyos. Kasi bakit? Hindi nasasagot yung panalangin mo. Amen po, hindi dumarating yung panalangin mo. Kaya ano po nangyayari po sa atin? Nawawala yung tiwala natin sa Diyos na ano, darating pa kaya yun? Masasagot pa kaya yun? Nandun yung pagtatanong na, pagka-question na sa Diyos na, Lord, ang tagal ko nang pinanalangin ito, pero hindi pa rin dumarating. Kaya ito pong sinasabi sa Bible, lahat ng bagay, sabi po dito, maganda, sabi niya, may tinakda ang Diyos, sabi niya, mayroong right time ang Panginoon. Perfecto yung timing ng Diyos. Amen? At sabi po dito, may mga desisyon po sa buhay po natin na hindi natin kailangan pangunahan o hindi natin kailangan madaliin. Amen po ba? Kasi, tinuturuan po tayo ng Diyos, ng Biblia at ng mga leaders po natin, ng mga pastor natin na magtanong. Kasi sa buhay po natin, lagi nating naririnig na tinuturo sa atin, may mga major desisyon, amen, na hindi ka basta-bastang padalos-dalos gagawa ng isang aksyon, gagawa ng isang hakbang na hindi mo inaalam. Amen. Tulad ng ano, yung pag-aasawa, tama po ba? Pagpasok sa trabaho, pag-abroad, pag-aaral, amen, tinuturuan po tayo. Bakit po? Bakit tayo tinuturuan na magtanong o mag-antay sa mga bagay na ito? Sabi po dito, madalas dahilan sa kawalan natin ng tiwala sa Diyos, nakakapasok tayo sa lugar ng pagkakamali. Nandun yung nararanasan mo yung disappointment sa buhay, yung masaktan ka, yung mag-failure, yung depression, paninisi, o kawalan ng tiwala, o pananampalataya. Kasi po bakit? Wala na tayong tiwala sa Panginoon po natin. Amen po ba? So kaya tayo tinuturuan po na magtanong sa Panginoon po natin. Antayin yung timing ng Diyos, yung perfectong timing ng Panginoon. Para saan? Para makaiwas po tayo sa pagkakamali. Amen po ba? Kasi ayaw ng Diyos na sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, dumating po tayo sa point na pumasok tayo dun sa na hindi mo makakalimutan. Kasi bakit? Magmarka yun sa buhay mo na ano, pumasok ka sa ganitong sitwasyon na wala naman sa panahon, pumasok ka sa ganitong bagay na hindi naman ito, hindi pa pala ito yung panahon para doon. Ano po mangyayari? Edi masasaktan ka lang. Amen, makakaranas ka ng depression, makakaranas ka ng masasaktan ka, malulungkot ka. Kasi bakit? Nag-fail ka doon sa bagay na yun. Na ayaw ng Diyos na masaktan ka. Kasi bakit? Interesado ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pero kung pangungunahan natin na wala sa panahon, wala sa oras, magkakamali talaga tayo. Masasaktan ka talaga. Amen? Kaya ulitin ko po ulit. Itong bagay na to, kaya tayo po ay tinuturuan ng Diyos na mag-antay doon sa tamang panahon, doon sa perfectong timing ng Diyos, para hindi tayo pumasok doon sa lugar na pagsisihan mo. Maiwasan natin yung pagkakamali, maiwasan natin yung mapahamak ka. Concern ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi niya pong ganun dito sa verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda. At sabi niya, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Amen po. So lahat ng bagay ay merong panahon. Maaring sabihin po natin, dumadaan tayo sa ganitong bagay, sa ganitong sitwasyon. Oo, dumadaan tayo sa paghirap, dumadaan tayo sa ganitong struggle ng buhay po natin. Pero sabi nga po dito, hindi naman habang buhay nandun ka Hindi naman habang buhay mahirap ka Amen po ba? Kailangan lang natin po ay antayin po yung yung perfect timing po ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi pa dumarating hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Hindi ibig sabihin na ang tagal mo nang hinihingi pero wala pa din. May tamang panahon po sa lahat ng bagay. Kasi bakit? Doon sa tamang panahon na yon, makikita mo yung kagandahan, yung kabutihan ng Diyos na hindi ka nagmadali. Amen po ba? Sabi po dito, lahat ng bagay
dumadaan sa proseso. Halimbawa po sa produkto, for example na lang po yung isang binhi, sabihin natin palay. Ano ba yung binhi? Siyempre palay po yun, yung kinakain natin bigas. Amen po ba? Alam naman kainin natin kagad yung binhi, hindi pa naman natatanim yun. Ngayon po, halimbawa lang naman po yung isang binhi. Amen? Pag nagtanim ka, bukas ba aani ka na? Diba hindi? Anong gagawin mo? Sa tutusin po, bago ka pa magtanim, ipiprepare mo pa yung yung pagtataniman mo eh. Amen po ba? Ipiprepare mo yung maraming proseso ng paano mo ipiprepare yung lupa o yung bukid na pagtataniman. Tatanggalan mo pa yan ng mga kung ano yung pinanggalingan na pinagtaniman. Tawag dito, hindi ko po masyado yung tawag dito, yung kailangan yung putik, yung lupa malambot sa tubig, ganyan. Maraming proseso po eh. Ngayon, kapag ba nagtanim ka, ulitin ko po ulit, bukas ba ani ka? Hindi. Kasi po bakit? Mag-aantay ka pa. Amen po ba? Bago maging bigas yan, bago maging palay yan. Kasi bakit? Siyempre pag nagtanim ka, mag-aantay ka pa ng ilang buwan. Parang kung di po ako nagkakamali, parang 6 months yata ang pag-antay para mag-harvest po ng palay. Amen po ba? At syempre kapag ayan na, okay na siyang i-harvest, kakain mo na ba? Hindi. Amen? Sabi nga po sa ibang salita, ipapakiskis. Ibig sabihin nyo, tatanggalin yung balat ng palay para pwede mo nang isaing. Pero syempre, yung iba po hindi. Binibilad pa yan eh. Para yung butil, mag-matured siya. Para yung matigas po talaga pwedeng iluto. So, ibig sabihin po, tayo po bilang isang, habang tayo po ay nag-aantay doon sa perpektong timing ng Diyos, dumadaan tayo sa process. Amen? Ganun din po sa atin, dumadaan tayo sa proseso. Amen po ba? At alam niyo po, for example po, pagdating sa LCM, amen? Hindi ibig sabihin, parang ganito po, may rules po tayo sa church, amen? So may mga process. Hindi na po ako lalayo, example na lang po yung sarili ko, muntik na ako maging kwento ng kahapon. Amen? Pero yun nga po may process eh. Hindi ka basta-bastang papasok sa isang relasyon nang hindi ka man lang nagtanong sa Diyos, hindi mo pinag-pray. Amen po ba? So, yan po yung mga sinasabi po sa atin na kailangan ipag-pray mo kahit yung trabaho. Hindi ka basta-basta papasok doon sa trabaho na kung hindi mo man lang tinanong sa Diyos na, Lord, ito na ba yung tamang panahon na magtatrabaho ko, Lord? Ito ba yung time na mag-a-abroad ako, Lord? Ito ba yung time na ito yung papasukin kong course? Amen po ba? Sa lahat po, dumadaan po sa process. At habang tayo po ay nasa proseso para makarating doon sa maganda at perfectong timing ng Diyos, syempre, nag-aantay ka. Dapat yung faith natin nag-grow. Yun po yung number 6 na faith grows in waiting. Amen po. Ulitin ko po ulit. Habang nasa process ka, habang pinaprocess tayo ng Diyos, habang pinaprocess yung panalangin mo, dapat yung faith natin nag-grow. Amen po. Ang sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31, sabi po dito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y pailan lang sa may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Sabi po dito, habang tayo po'y dumadaan sa process, dapat yung faith po natin tumataas, nag-grow po yung spiritual po natin, yung pananampalataya po natin. Habang tayo po'y naghihintay, natetest yung faith natin pagdating saan? Kasi habang nag-aantay po tayo, sa tutusin po, may mga pressure po dyan. Amen po ba? Pressure na kung saan nabibigatan ka. Sino po ba sa atin na hindi nakakaranas ng kabigatan? Lahat tayo. Amen po ba? Nape-pressure po tayo. Pero sa kabila ng proseso ng pressure na yan, habang nag-aantay ka doon sa timing ng Diyos, doon sa perfectong panahon na sinasabi ng Biblia, dapat na-stretch po yung faith natin, yung pananampalataya, yung pagtitiwala po natin sa Panginoon. Amen? Under pressure ka, syempre na-stretch po yung faith natin at na-overcome mo yung yung bulong ng kaaway. Kasi po, habang tayo po ay nag-aantay po sa Panginoon po natin, amen? Ang sabi po dito, na doon yung pakiramdam na minsan bubulungan ka ng kaaway na
tumigil ka na, mag-stop ka na, mag-quit ka na, wala naman nangyayari, wala namang silbi yung ginagawa mo, nagpapagod ka lang. So, yung pakiramdam po natin, yung bulong ng kaaway, sabi nga po, sa time na hindi nasasagot yung panalangin mo, sa time ng depression, sa time nagkakamali ka ng paulit-ulit, sa time na pumapalpak ka, pumapalya ka, doon yung malakas yung pakiramdam ng bulong ng kaaway sa atin na so tutusin po negative po yung mga ini-inject sa atin ng kaaway, na mas sensitive pa tayo sa bulong ng kaaway. Nasabi po dito, habang tayo ay nandun sa proseso na nag-aantay tayo sa perpektong panahon na sinasabi ng Diyos, sabi dito dapat yung pananampalataya po natin sa Diyos tumataas. Amen? Kasi sabi nga po, yung mga pagsubok, struggle na pinagdadaanan po natin, dalawa lang naman ang pwede maging solusyon. It's either na ikaw ay mapalayo sa Diyos, kasi bakit? Hindi mo na makita yung solusyon eh. Amen po ba? It's either talikuran mo ang Panginoon, mawalan ka ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, tatalikuran mo ang Diyos. Or else, ang sabi po dito, yung bigatin na yan, yung pinagdadaanan mo na yan, yan ang maging dahilan para mas lalo kang mapalapit sa Diyos. Mas lalo mong makilala ang Panginoon. Mas lalong tumaas yung pananampalataya mo sa Diyos, na kahit anong mangyari, magtitiwala ako sa Diyos. Kahit hindi pa dumarating yung bagay na inaasahan ko, yung in-expect ko, magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Na kahit ang pangit na ng sitwasyon, na kahit ang gulo na ng paligid mo, na hindi mo maintindihan, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Kasi po bakit? Sabi po dito, faith grows in waiting. Ibig sabihin po, habang nag-aantay tayo, habang nandun tayo sa proseso, nandun tayo sa pressure, dapat yung faith po natin tumataas. Kasi bakit? Na-stretch po tayo, amen po ba? Maliban na lang kung na-stress ka na lang. Amen po ba? Kasi minsan puro na lang tayo stress. Yung faith natin hindi na i-stretch. Amen po ba? Kundi stress. Amen po? Pero ang sabi po dito, doon sa pangit na sitwasyon, sa nangyayari sa buhay po natin, na minsan nadidisappoint ka, dapat makita mo yung magandang tinuturo ng Diyos sa'yo. Doon sa pangit na sitwasyon, makita mo kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Amen po ba? At the same time, tumataas at lumalawak yung pagtitiwala, yung pananampalataya na sa Panginoon. Dumadaan tayo sa struggle, dumadaan tayo sa ganitong bagay. Dumadaan tayo sa pressure, pero dapat tumataas din yung pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi yung dumadaan na nga tayo sa ganitong sitwasyon, mabigat na nga yung pinagdadaanan natin, mas lalo tayong nadadown, mas lalo tayong nawawalan ng tiwala sa Panginoon. Kapag gano'n na yung sitwasyon natin, magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Yung tipong di mo nakikita yung resulta ng ginagawa mo, di mo nakikita yung solusyon doon sa prayer mo, kaya mo ba kayang magtiwala sa Diyos? Sa kabilang, parang hindi mo nararamdaman ang Diyos. Parang pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang. Kaya mo pa kaya magtiwala sa Diyos. Amen? Pero ito po, sa kabila ng pangit yung sitwasyon mo, dumadaan ka sa mga struggle, bigatin ng buhay mo, dapat makita mo kung ano yung tinuturo ng Diyos sa'yo. Bakit? Doon sa pangit ang sitwasyon na yun, may gustong ituro ang Diyos sa atin na dapat makita mo yun. Hindi puro stress, pangit, ganito, ganyan. Amen po. At syempre, habang tayo po ay nag-iintay, nag-grow tayo sa ating spiritual na buhay, dumadaan tayo sa pressure, alam niyo po, ang Diyos po natin, sabi po dito sa Genesis 16 verse 13, God sees your struggle. Nakikita ng Diyos yung sitwasyon mo. Nakikita ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Kasi ang pinaka-example niya po dito si Hagar. Alam naman po natin ng kwento ni Hagar dahil sa Hagar po, siya po yung binigay ni Sarah kay Abraham para magkaroon siya ng anak. Amen po ba? At nakita po niya, syempre sa isang pamilya, ay sa tutusin po, maganda yung meron kang kinagigiliwan, meron kayong pinagkakasiyahan, pinagkakaabalahan yung anak. Amen po ba? Alam niyo po, isang bagay po na kinainggit ni Sarah kay Hagar, yung magkaroon ng anak. At kung babasahin po natin chapter 16 po, ay pinagmalupitan po ni Sarah si Hagar. Amen? At mababasa po natin, nakita ng Diyos yung struggle, nakita ng Diyos yung paghihirap ni Hagar. Amen po ba? Dahil ang sabi niya po dito sa Genesis 16 verse 13, basahin ko po.
Sabi niya po dito, kaya't kanyang pinangalanan ng Panginoon, nagsalita sa kanya, ikaw ay Diyos na nakakakita. Sapagkat sinabi niya, talaga bang nakita ko ang Diyos at nanatiling buhay pagkatapos makita siya. Amen? Sabi po dito, God sees your struggle. Huwag nating isipin na ikaw lang mag-isa ang dumadaan sa struggle at hindi nakikita ng Diyos. Biblical po na sinasabi po sa Bible na alam ng Diyos yung mga bagay na pinagdadaanan po natin. Amen. Maaaring ikaw lang ang nakakakita sa tingin mo, sa palagay mo. Pero ang Diyos po natin, hindi naman malayo ang Diyos po natin eh. Maaaring may kantang natutulog ba ang Diyos, pero ang Diyos hindi natutulog. Amen. Kasi pansinin niyo po yung panahon po ng mga alagad niya, di ba? Yung nagkaroon po ng bagyo habang sila ay naglalayag sa karagatan. Amen. Si Jesus po nung time na yun, nagpapahinga po siya. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Nakita niya ang kalagayan ng mga alagad niya. Ano pong nangyari? Di ba pinatigil niya yung unos? Pinatigil niya yung malakas na hangin? Amen? At ngayon po, sa buhay po natin, alam ng Diyos kung ano yung mga pinagdadaanan po natin. Ano dapat natin gawin? Yung magtiwala tayo sa Panginoon po natin. Kung ano man yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay po natin. Amen? Nakikita ng Diyos lahat ng paghihirap po natin at tutulungan tayo ng Diyos at makakaasa po tayo may tulong na ibibigay ang Diyos tulad ng tulong na ginawa niya kay Hagar. At last po, na nakikita ng Diyos yung struggle po natin. Ang sabi po dito, number 8, He is never late. Amen po. He is never late. Hindi nahuhuli ang Diyos. Kasi po bakit? Ang sabi niya po dito sa Habakkuk chapter 2 verse 3, basahin ko po, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Amen po. Kung anong sinabi ng Diyos, ano ang pangako ng Diyos, mayroon pong katuparan po yun. Tulad po ni Sarah, amen, Abraham. So tutusin po, 25 years po ang inantay po nila para dumating po si Abraham, si Isaac. Ganong kahaba yung pag-aantay, pero hindi pa nila nakikita ang Diyos, pero meron ng sinabi ang Diyos sa kanila, nagsalita na ang Panginoon kay Abraham at tsaka kay Sarah, na pinangakuan sila na sila ay magiging ama ng maraming bansa na kasing dami ng buhangin na hindi mabilang tulad ng bituin. Pero yun nga po, nandun yung doubt na Lord, paano wala nga kaming anak. Alam niyo, pangarap din po nilang mag-asawa na magkaroon ng anak, sariling anak. Amen po. Pero alam niyo po, ang tagal ng pag-aantay ng proseso Pero nagkaroon ba ng katuparan? Yes, nagkaroon po ng katuparan. Yung sinabi ng Diyos, yung pangako po niya. Sa atin po, wag nating iisipin na ang Diyos po natin hindi tumutugon sa mga panalangin po natin. Wag nating iisipin na ang Diyos parang tahimik na lang. Hindi Kundi ang sabi po dito, ang Diyos po natin, tinutupad niya kung anong sinabi po niya. At hindi nahuhuli ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po natin, lahat ng bagay may dahilan. At ang Diyos po natin, isinasaayos niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? Sabi nga po kahapon, lahat tayo may pangarap tayo. Amen? Pero yung pangarap na yun, aayusin ng Diyos. May mga bagay lang na tatanggalin ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin, sabi po dito, na last po, sabi niya, He is never late. Hindi nahuhuli ang Diyos. Amen? Kailangan lang po talaga natin ay yung magtiwala po sa Panginoon po natin. Kasi ang Diyos naman po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon sa mangyayari sa hinaharap. At ang Diyos din po ang kikilos doon. Amen po. So, ang kailangan lang po natin gawin ay yung magtiwala po tayo sa Panginoon po natin. Amen po. Kaya, bigay natin ng buong puso yung pagtitiwala po natin sa Panginoon. Sa kabila na pakiramdam mo ay parang walang nangyayari, sa kabila na sa palagay mo, sa tingin mo, iniisip mo na sa panahon na problema, sa panahon ng pagsubok ay parang hindi ka sinasamahan ng Diyos, hindi po tayo nakadepende doon sa pakiramdam po natin. Amen po ba? Nakadepende po tayo sa salita ng Diyos dahil ito yung sinabi niya. Paulit-ulit mong i-confess sa mga labi mo kung ano yung mga pangako at angkinin mo kung ano yung sinabi ng Diyos. Yun yung pagbasihan mo. Hindi tayo nakabase sa nakikita ng mga mata natin, kundi nakabase tayo kung ano yung sinabi ng Diyos. Maaring, iulitin ko po ulit, nasa proseso po tayo. Amen? Huwag lang po tayong magsawa na mag-antay. At ayun po, darating po yun sa tamang panahon. At doon sa tamang panahon na yun, makikita po natin kung gaano kaganda yung galing sa Diyos. Amen. Kapag minadali mong isang bagay,
Pwede kang magkamali, pwede kang masaktan. Amen po. Pero ayaw ng Diyos na maranasan natin yung bagay na yun. Kaya yun lang naman po sa hapon na ito. At sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, salamat po Panginoon sa hapon na ito, sa mga salita mo. Patuloy Panginoon na turuan mo pa kami na mas lalong magtiwala sa inyo Panginoon sa mga salita. At pangako Panginoon na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko, Diyos, ng bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, palakasin at patatagin mo kami, Panginoon. Mas makita namin, Panginoon, yung bagay na nagandang gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi kami pangunahan ng sarili namin desisyon, kaalaman, karunungan, kundi babase kami, Panginoon, sa kakayanan mo, sa kapangyarihan at kabutihan mo. Salamat po, Ama. Pinupuri, tinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po.